What's up guys, it's me again, I'm Lucky Spark, and I'm back again for another YouTube vlog. And for today's video guys ay pag-uusapan po natin ang pagtatae ng mga biik. So ngayon guys ay naka-experience ko tayo ng pagtatae sa ating mga biik dahil po sa overfeeding. So ngayon po ay tatalakayin natin kung paano po gagamutin ang mga biik na nagkaroon po ng problema sa kanilang tae or basa po ang kanilang mga tae. So ngayon, meron tayong tatlong methods na gagawin o ipapakita para magkaroon kayo ng ideya kung paano gamutin ang mga biik natin na nagkaroon ng sakit sa kanilang pagtatae guys. So I hope subaybayan nyo po ito para magkaroon kayo ng ideya lalo na sa mga first timer sa pag-aalaga ng baboy or para sa fattening po. Yan. So tignan natin. I-check muna natin guys kung meron pa bang pagtatae. Yan sila. Check natin yung tae nila. Kita natin na basa talaga yung tae nila guys. So tignan nyo. Yan. So i-monitor natin yan. Basa yung tae nila. Na overfed sila. Yan. Linisan muna natin to guys bago tayo magpakain. Hello guys, so nandito na po tayo ngayon sa ating kulungan ng ating mga biik at makikita nyo naman, yan po. So kapag may problema po yung ating mga biik guys, lalo na sa kanilang pagtatae or basa yung kanilang tae, yung una po nating yung una po nating gagawin guys ay alamin kung may gana pa ba yung ating mga biik kumain. Kasi pag wala na kapag yung mga biik natin ay wala nang ganang kumain, ibig sabihin nun ay meron pong viral infection or bacterial infection po yung ating mga biik, kaya wala na silang gana or nanghihina po. Pero pag napapansin nyo po guys na yung mga biik natin ay malakas pa rin kumain kahit nagbabasa or basa yung tae na kulay black, yung ating mga biik tumutulo po sa kanilang puwitan. So, ibig sabihin po nun ay overfeeding po or napasobraan nyo po ng pakain. Ang mga biik kasi guys ay hindi po dapat pakainin ng sobrang madami kahit malakas sila kumain. Kasi sensitive po ang kanilang mga tiyan dahil hindi pa po masyadong build yung kanilang stomach para sa maraming pagkain. So, ngayon guys, which is ang case natin dito sa ating baboyan ay overfeeding dahil po nung isang araw ay umalis po ako at iniwan ko po ito sa aking mama, baka po napasobraan or ganun nga guys, napadami natin ng pagpapakain sa ating mga biik. So ngayon guys, tuturuan ko po kayo kung paano po isolve ang pagtatae dahil sa overfeeding. So yan po, 10 po yan guys, mga biik yan. So, with regards naman sa pagtatae na nanghihina yung ating baboy o walang gana ng kumain, ang una nating gagawin guys ay tatawag po tayo sa ating technician. Sa amin po, yung Sanjay na nag-deliver sa amin ng feeds, meron po silang libreng technician. So, para sa ganun, ay ma-injikan po sila ng antibacterial or antiviral po para sa kanilang pagtatae, para mapatay po yung mikrobyo kung anumang naka-infect po sa kanila. Pero sa ating case, hindi naman po ito viral o infection dahil lang po ito sa overfeeding. Yung gagawin lang po natin ay mag-apply po tayo ng Apralyte by Unit Unaco. Ito po yung ating product na i-apply guys. So electrolytes to guys at meron din potassium. So para makontrol po yung kanilang pagtatae at ma-maintain po yung kanilang electrolytes dahil nga po nauubusan sila ng electrolytes dahil sa kanilang pagtatae. At yung pinaka gagawin talaga natin guys kung yung cause ng kanilang pagtatae is overfeeding ay wag po natin silang pakainin ng madami. Bali, less po natin yung kanilang feeds by 50 to 70%. So ang gagawin natin, pwede po natin i-stagger yung pagpapakain natin, like kung pakain tayo sa 6 AM ng morning, so hatiin po natin yun at papakainin ulit ng mga 9 AM para unti-unti po, hindi po biglaan, para sa ganon makapahinga yung kanilang stomach at mas mabuild pa po yung kanilang kinakain or mas matunaw.
So, ito po, tuturuan ko po kayo. Ito po ay 6 grams kung paano natin gamitin para sa ating mga biik na nagkaroon ng problem sa kanilang pagtatai. So, meron din akong alternative method na ginagamit. Yung charcoal po, yung kahoy na yung uling na sinunog. Pwede po natin yung durugin at ihalo sa kanilang feeds, at yung mga dahon ng saging po ng tundan, yun po ay nagpapatigas ng tae sa ating mga biik. So yun po ay mga alternative ways kung paano gamutin organic yung ating mga biik na nagkaroon ng problema sa kanilang pagtatai. So ang gagamitin lang natin ngayon, kasi kahapon nakapag-apply na po tayo ng charcoal sa kanila at dahon ng mga ng saging. Ngayon naman ay mag-apply tayo ng Apralyte na electrolytes, guys. At ito guys, ay ipapakita na po natin ang gagawin natin kung paano ihalo yung Apralyte. So sa ganyang kadami na tubig, ihalo po natin yung 6 grams or isang pakete ng Apralyte. Yan. So ihalo po natin yan. So magkukulay pink po yung tubig. Yan. Tapos pakicheck na lang po sa expiration date, guys, para masiguro natin na effective pa po yung ating gamot. So yan, make sure natin na maubos, malagay natin lahat sa tubig, yung 6 grams. Pagkatapos nyan guys, ay haluin po natin. Gamit ko lang po dyan ay yung aking kamay, guys. Yan, so haluin pong mabuti para ma-dissolve talaga yung powder. Then pagkatapos na mahalo guys, ay ibubuhos po natin yan sa ating pre-starter feeds na Sanjin po yung brand. So yan. Yan po yung ginagawa ko guys, at makikita nyo po yung resulta guys after mapainom natin. So mag-effect po yan guys mga ilang oras, mga 6 hours, makikita nyo po na magiging solid, medyo solid na po yung tae ng ating mga biik guys. So basta bawasan nyo lang po yung dami ng feeds na pinapakain nyo. Video na. Kumakain na po sila. So isa po yun sa magandang method na na-discover natin, kasi pag ilagay lang po natin siya sa lagayan, yung soluble na powder ay mangyayari ay matatapon lang yun at hindi po maiinom lahat. So sa ginawa natin na i-mix natin siya sa feeds, ay masisiguro po natin na ma-absorb po sa kanilang katawan yung ating gamot na ibinigay sa kanila. So mapapansin nyo guys, madudumi pa yung ating mga biik kasi bawal pa po silang liguin dahil wala pa po silang enough na fats para pang depensa sa lamig. So mangyayari pag liguin natin sila, magkakaroon po sila ng ubo. So sa ngayon ay hindi muna sila paliliguan dahil din kakaturok lang po nila ng multivitamins guys. Yan. So nagpaturok po tayo ng vitamins po sa ating mga biik para mas mabilis silang lumaki. At ayun guys, so mamaya ipapakita po natin yung resulta kung may changes po sa kanilang tae, kung solid na po ba or medyo basa-basa pa. So yan, kumakain na po sila at i-update ko po kayo mamaya kung ano po yung resulta sa ating ginawang method para magamot yung ating mga baboy na nagtatae dahil sa overfeeding ko. So maraming salamat guys, and I hope you like this video, and thank you so much for watching. Hello guys, so time check ngayon guys ay Wednesday, May 21 guys. Yan. Alas 4, so sa hapon. So kanina tayo nag-apply ng ating gamot guys nung alas 12, at ngayon ay i-check natin yung result based sa ating ginawa para sa kanila if effective po yung method. So ngayon, nakain muna natin sila
At i-check natin yung tae kung dry na ba. Ayan. Tingnan nyo guys, dry na siya guys. Ayan, effective yung ating ginawa guys. Dry na. Dry na yung kanilang tae. So ganun lang po guys ang paggagamot sa mga baboy na may overfeeding po na problem kaya nagkaroon ng basa na tae. Thank you guys for watching. I hope na meron kayong natutunan at please click like po sa video na ito. Bye bye and God bless everyone.